hindi daw papayag kung siya ang manalo sana noong 2022. Kung si Mama Leni Robredo daw ang nanalo noong 2022 presidential election, hindi daw sana papayag si Leni na dalhin sa ICC si Digong. Yun ang sabi ni Senator Antonio Trillanes. So ito mga kababayan, ipapanood ko sa inyo at pakinggan nyo po. Mga kababayan, ito po. Ayaw raw ni Naga City Mayor Leni Robredo na ikulong sa ICC si dating Pangulo Duterte. Yan ang isa sa mga isiniwalat ni Antonio Trillanes IV. Anya, malalim ang pagkakaibigan ni VP Sara at Mayor Leni. Kaya nga raw walang imik ang dating bise sa issue ng impeachment. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung si Leni Robredo raw ang nanalo noong 2022, malamang wala ngayon sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nagsabi niyan, si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa panayam sa programang Storycon ng One News, ibinulgaran ni Trillanes ang di umano'y tunay na posisyon ni Robredo noong kampanya. Sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Leni. Hindi lang yun, mismong kampo raw ni Senator Bam Aquino ang nakiusap na i-delay ang arrest warrant laban kay Duterte dahil baka makasira sa kanyang kandidatura. Sabi ko nga, hindi, mas makakatulong pa nga sa inyo yan. Pero teka, fast forward nito lang March 2025, biglang bumaliktad ang tono ni Robredo. Sa isang press con, kasama si ngayon Congresswoman Laila De Lima, sinabi ni Robredo na ang kasong hinaharap ni Duterte sa ICC ay unang hakbang sa hustisya. Yun lang, yung lahat lang na sinasabi ngayon, first step towards accountability, justice, na pinagdaanan din ni Sen. Laila. Kaya, all this talk about everything that's happening, about due process, about how unfair everything is, lagi kong nababalik sa sitwasyon. Sa kabila niyan, sabi pa ni Trillanes, hindi siya susuporta kay Robredo sa 2028. Bakit? Kasi raw malalim ang samahan ni dating VP Leni at ng kasalukuyang VP Sara. Tahimik daw si Robredo sa impeachment ni VP Sara. Hindi raw ito ang leader na kayang manindigan laban sa Duterte dynasty. Up to now, si Mayor Leni has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. She's quiet. Patunay daw niya na ang Robredo-Sara o Rosa tandem noong 2022 elections. Sa isang araw punto ng kampanya ng Leni Kiko na Echepera, si ngayon Senator Kiko Pangilinan. Actually mga kababayan hindi sa kinampihan ko si Leni, hindi sa kinampihan ko si Sara. Ganito po yan. Kung sakali man na ganito ang mga lumalabas sa bunganga ng mga politisyan, ako basa ko na eh. Kung meron mang sinabi si Senator Trillanes patungkol kay Mama Leni, I'm sure na merong hindi pagkaunawaan yan. I'm sure na merong hindi pagkaunawaan yan. Hindi naman bago sa akin yan, mga kababayan. Kahit sa inyo, hindi bago sa inyo yan. Bakit? Nagtataka pa ba kayo kung magkaroon ng sigalot si Leni at si Trillanes? Nagtataka pa ba kayo kung magkaroon ng hidwaan si Leni at si Trillanes? Hindi nyo ba nakita kay Aimee at kay BBM, magkapatid na nga mismo yan eh. Diba? Magkapatid na nga mismo si Aimee at si BBM, nag-away pa. So how much pa si Trillanes at si Mama Leni, malay natin merong something. Bakit? Kasi sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang, may napansin kasi ako, nung tumakbo si Trillanes pagka-mayor ng Caloocan, sumanib siya sa grupo ni Isko, na kung saan tinatawag na Partido Aksyon Demokratiko. Yan po yung partido ni Isko, Aksyon Demokratiko. So, alam naman po natin, nung panahon na yun, galit na galit si Isko kay Leni. Diba? At saka hindi na bago sa akin yan. Sa madaling salita mga kababayan, wala naman akong pakialam kahit magrambulan sila din, sila lang man, hindi man ako kasali. Away nila yan eh.
Niya? Ang tutukan natin dito, yung main issue. Ngayon, sa sinabi ni Senator Trillanes na bakit daw si Leni tahimik lang, niya, sa pagdating sa impeachment ni Sara. Kasi ganito mga kababayan kung ako politician, no? Bakit ako manghihimasok sa isang bagay na wala naman ako kinalaman? Instead na dumaldal ako, niya, instead na sumali ako sa issue na yan, ilaan ko na lang yung isip ko sa aking constituent. Bakit? Kasi baka masabi, ito mga kababayan, katulad sa akin, sasabihin ng mga DDS, bakit ka nangialam sa problema ni Sara? Hindi naman ikaw ang nagnakaw, hindi naman ikaw ang may issue sa confidential fund. Natural lang po na mangialam ako kasi isa ako sa taxpayer. Wala naman ako posisyon sa gobyerno. Ngayon, kung in behalf of Leni Robredo, bakit siya manghihimasok sa issue ni Sara? Malaki naman ang problema niya sa kanyang distrito, sa kanyang constituent. Bakit? Ang laki pa ng kailangan linisin ni Mama Leni sa Bicol. Pagdating na umulan ka lang ng isang linggo, ang bahana ang lakas. Diba? Pagdating ng 2-3 araw na bagyo, baha agad. So, sa madaling salita mga kababayan, mas unahin ni Mama Leni Robredo yung kanyang constituent. Diba? Kaysa sa manghihimasok siya dyan. Actually, sa totoo lang mga kababayan, sa tingin ko ni Leni noon, kaysa sa tingin ko kay Duterte ngayon, wala. Bakit? Napakasimple lang mga kababayan. Kasi, kung para sa akin bakit ako manghihimasok sa problema ni Sara, problemahin ko na lang yung aking nasasakupan. Bakit? Tignan ninyo nung nakaraan bumaha. Ang lalim ng tubig, di ba? Bumagyo. Ang lalim ng tubig, di ba? Paano ko manghihimasok siya dyan sa issue sa impeachment? Baka sasabihin pa ni Sara, alam ko sa impeachment ko, yung lugar mo nga binaha. Diba? Sa madaling salita, mga kababayan, hindi ko kinampihan si Leni. Pero ang sa akin lang, in my own point of view, at in my own opinion, bilang isang vlogger, diba? Mas unahin na lang ni Leni yung problema niya. Kaysa sa problemahin niya yung, tingnan mo si Bam Aquino. Nung panahon ng midterm election, kasagsagan ng midterm election, tapos kasagsagan ng impeachment ni Sara, nakita nyo ba nang himasok si Bam? Hindi. Bakit? Pag nanghihimasok si Bam dyan, pag ikaw politician, para maluklok ka sa posisyon na inaasam-asam mo, boto ang kailangan mo. Ngayon, kung wala ka namang kinalaman dyan sa issue na yung pagnanakaw ng confidential fund, huwag ka nang manghimasok. Kasi bakit? Baka may possibility pang hindi ka mananalo. Bakit? Wala ka namang kinalaman dyan sa issue, sasali ka, hindi ka ngayon iboto ng DDS, hindi ka ngayon iboto ng loyalista. Instead na manahimik ka na lang, unahin mo yung problema mo bago mo problemahin yung problema ni Sara. Kasi once politician, need niyan boto. Diba? Paano ka maging senador kung makikialam ka sa gulo? Unahin mo muna, pag naging senador ka na, doon ka na babakbak. Mahirap kasi mga kababayan, eleksyon na eleksyon, sasawsaw ka. Ngayon, pag sinabi ni Sara, wala ka namang kinalaman dito, sasali-sali ka pa. Diba? Ganun lang. Kaya sa totoo lang mga kababayan, believe ako kay Trillanes. Pagdating naman kay Leni, believe din ako kay Leni sa kanyang pasensyosong damdamin. Yung mapagkumbaba. Mapagpasensya. Kung ako naman kay Leni, instead na unahin ko yung impeachment na yan, yes, natural, may karapatan tayong mag-react pagdating sa impeachment. Kasi pera ng taong bayan yan, malaking usapin yan. Pero alin bang unahin ko, yung issue sa impeachment o yung constituent ko? Much better na sigurong manahimik ako. Kasi bakit? Hindi lang din naman si Leni ang tahimik. Bakit si Vico Soto nakikisali ba? Bakit si Isko nakikisali ba? Kung nakikisali yan sila tatlo, hindi na maganda yung kanilang yung kanilang distrito, yung kanilang nasasakupan. Kawawa ang kanilang constituent. Kung unahin nila yung makikichismis dyan sa, na yan. Diba? Makikichismis sa impeachment na yan. Bakit? Kahit makisali si Leni dyan sa impeachment na yan, kahit makisali man si Isko, si Vico Soto niyan,
Nandyan po ang Korte Suprema, nandyan po ang Senado, nandyan po ang House of Representatives. Kahit naman magsigaw-sigaw siya din, impit Sara, wala pa rin siyang nagagawa. Si PBBM nga hindi nanghihimasok eh. Ba't hindi nyo pinuna? Ano ba sabi ni PBBM? Nandyan naman ang House of Representatives. Nandyan ang Senado. Trabaho nila yan, hindi ko trabaho bilang Pangulo. Kaya ngayon sasabihin ko, di ba, kung ako si Leni Robredo, nandyan naman ang HOR. Nandyan naman ang Senate. Nandyan ang Supreme Court. Bakit ako mangingialam? Hindi ko naman trabaho yan. Ako bilang mayor, karapatan kong obligahin yung sarili ko sa aking mga constituent. Di ba? Ganon yun. Kayo, kung ang point of view ninyo ay para kay Trillanes, karapatan nyo yan. Hindi ko kinampihan si Trillanes, hindi ko kinampihan si Leni. Di ba? Pero ang sa akin lang, bakit manghihimasok si Leni dyan? Ang laki po ng problema ng Bicol, Bicol Region, mga kababayan, number 1 sa binabaha yan. Kasi bakit? Alam naman po natin, hindi pa ako pinanganak, yung Bicol po ang number 1 na unang tatamaan ng bagyo kada may bagyo. Bukod sa Marinduque, Bicol, Bataan, Batanes, yan po ang mga unang tinatamaan ng bagyo. Kaya, ilang bagyo po ang pumasok sunod-sunod. May time pa ba si Leni manghimasok dyan sa impeachment na yan? Kahit naman si Leni magsirko balintong dyan, magdala ng grupo, tawagin niya lahat ng NPA, lahat ng MILF, MNLF, lahat ng Abu Sayyaf, magsanib pwersa sila lahat, bitbitin ni Leni. May magagawa ba sila? Hindi naman nila trabaho yan. Nandyan naman ang Kongreso, nandyan naman ang Senado, nandyan naman ang Supreme Court. Hayaan mo mag-rumble yung tatlong ahensya na yan. Di ba? Hindi ko kinakampihan si Leni, Ang sa akin lang, wag nyo nang gambalain yung mga taong nagtatrabaho naman. Di ba? Bakit hindi nyo tanungin? Vilma Santos nga, di ba, Ma'am Susan Vergara? Bakit si Vilma Santos? Wala naman din tayo narinig patungkol sa impeachment. Bakit si Gloria Arroyo? May narinig ba kayo? Yan, kaalyado mismo ni Sara yan. Kasi hindi naman kasi trabaho nila yan. Bakit kasi maghanap ka ng problema, unahin mo yung problema sa lalawigan mo, sa lugar mo at nasasakupan mo. Si Isko, alam naman natin si Isko, madaldal. Ba't hindi niya pinapakialaman impeachment? Kasi inuna niya yung kaniyang nasasakupan. Tignan niyo ba naman? Di ba? Kung nakita niyo, binaha nung bagyo. Kung si Isko inuna yung impeachment, di yung baha, mas lumala. Walang magbabago kung makikimarites ka lang bilang politiko. Kay Senator Trillanes naman, karapatan po yan ni Senator Trillanes manghimasok dyan kasi wala pa naman siyang posisyon at this time. Libre po siya. Libre si Senator Trillanes at this time. Wala siyang ranggo. Wala siyang posisyon sa gobyerno. Kaya kahit anytime pwede niyang walwalin si Sara. Kahit anytime pwede niyang wakwakin si Sara dyan. Wala naman siyang trabaho Wala naman siyang posisyon, hindi naman siya mayor, hindi din siya congressman, hindi din siya senador. So marami siyang time. Di ba? Hindi nyo pa nga na-resolba yung problema sa Bicol, sasali pa siya. Hindi porke tahimik, kaibigan na. Kung ako sa totoo lang mga kababayan, kung ako lang papipiliin, mas gusto ko maraming kaibigan. Bakit? Pag namatay ka, maraming bibit-bit sa'yo. Mahirap kasi yung matapang ka, magaling ka, wala ka namang kaibigan. Paano kung nasunugan ka bigla? Sinong lalapit sa'yo? Sinong tutulong sa'yo? Kung lahat na lang nakapaligid sa'yo, kaaway mo. Di ba? Ganun lang yun mga kababayan. Ipinagtanggol nga ni Dilima din si Mama Leni. Sabi nga dito sa balita ng News 5 mga kababayan, na ang sabi ni Senator Trillanes, ayaw daw ni Leni dalhin si Digong sa ICC. Bakit ang sabi nga ni Leni Robredo, nung kasama sila ni Dilima, na first step or unang hakbang pa lang daw, yung pagkakulong ni Digong. Isang rally namin sa Pangasinan, hindi nila pinaakyat si then VP candidate Kiko Pangilinan sa entablado. Kasi nga, dun sa Robredo-Sara Alliance. So, meron ng ganon ever since. Hindi naman po natin kasi masisi yan kung meron mang Robredo-Sara Alliance. Bakit? Nung panahon nga, nung 2022 election, meron ngang Isko Sara. Di ba? Hindi nga Isko BBM Isko Sara nga ang ginawa. Kaya nga in-invite si Sara doon, in-invite si Isko doon sa Mindanao area. Di ba? Wala si Sara, si Isko lang ang pumunta.
Hindi po natin kayang diktahan ang utak ng tao, mga kababayan. Kung meron mang alyansa na Sara Leni, nasa alyansa yun. Kung meron mang alyansa BBM Leni, nasa kanila yun. Hindi natin sila kayang diktahan. Bakit? Hindi naman tayo martial law. Lahat tayo may kalayaan. Kahit ako nga, pwede kong sabihin dyan, Trillanes Leni. O, pwede ko rin sabihin, sa 2028 election, BBM Leni. May problema ba doon? Magtayo ako ng isang alyansa. Leni, President, BBM Vice. May magawa ba sila? Malaya tayong mamili. Di ba? Ganon yun, mga kababayan. So, yun lang. Tsaka mga kababayan, hindi naman kasi natin pwedeng pagpilitan yung gusto natin. Kasi kung ako lang masusunod, dapat ikulong na lahat yung nasa warrant sa ICC. Ang problema, may dinadaanan tayong due process. Hindi naman tayo katulad sa utak ni Digong ba sinabi mo bukas. Mr. President, ilang mayor naman mamamatay bukas. Depende sa intriga mo. Kung pareho lang lahat ng politician sa utak ni Digong, bukas patay yung mayor ganito, bukas patay yung mayor doon. Okay lang. Tignan nyo ngayon, resulta ni Digong, anong consequences? Saan siya ngayon? Ditiklo. Payat na. Hindi na makapaglulo, mamamatay na. Good luck. Kaya yun, mga kababayan. Dapat kasi, kung ano man ang gusto natin, sa atin na yun, huwag natin pilitin ang taong bayan. Kung ayaw ng taong bayan, naku. Sa totoo lang mga kababayan, lahat naman tayo kanya-kanya utak Kung ang gusto ni Senator Trillanes ay ayaw niya kay Leni, sa kanya yun. Kung gusto niya si Risa, sa kanya yun. Di ba? Ganun lang yun, mga kababayan. Sunod. Ito tayo.